ang mabigyan ng ilang sandaling ito na kasama kayo na naparito. At lubos ang pasasalamat ko kay kapatid na Perry sa pag-iimbita na makapunta ako rito at sa lahat ng inyo pong pakikipagtulungan. Sa palagay ko, ito na ang ikatlong pagbisita namin dito sa inyong mainam na siyudad. Lagi naming napapansin na ang mga taga rito ay magiliw sa mga panauhin at laging bumabati, nakikipagkamay, kilala ka man nila o hindi. Bumisita po ako sa ilang mga tindahan dito at napakainan po. Tila malaki ang pagkakaiba kumpara doon sa Hilaga na malamig ang klima. Doon po makikita nila akong pumapasok. Asikasuhin ka naman nila at paglabas, kaya't yun na yun. Pero dito, napakadalang na makabibisita ka sa isang lugar na yung mga tao doon ay di sila babati ng salamat, balik po kayo at bisitahin niyo uli kami. Gustong-gusto ko po yun. Eto nga, iniisip ko si kapatid na Perry dito, ganun po ang tawag ko sa kanya. Sadyang, ako po kasi matanda pa sa kanyang tatay, kaya sa palagay ko itatawagin ko na lang siyang kapatid na Perry. Di po namin ganoong kakilala ang lalaking ito. Naipakilala lang ng anak kong lalaki na si Billy Paul na kaeskwela niya. Pero, kung meron man sa siyudad na ito o sa palibot, na naaabot ng telebisyon, na mapapahamak sa huling araw, hindi po yun dahil si kapatid na Perry ay di niya sinagad ang kanyang pagsisikap na maakay ang mga tao patungo kay Kristo. Sadyang ang hindi siya papayag na may isang bato na dinagalaw. At sinasabi ko mismo na malaki pong pribilehiyo ito na makaparito. Nung sabihin sa akin ni kapatid na Perry, kung pwede raw akong makapagsalita sa munting salo-salo na inihanda niya, na may mga inimbitahan daw siyang mga kasamahan sa pagnenegosyo na dadalo rito. Bueno, kung tutuusin, di naman po ako magaling magsalita. Di ko sinasabing magaling ako, pero naisip ko na paunlakan, isa pong karangalan sa akin na maimbitahan sa gaya nito na makapagsalita sa mga kasamahan niya sa pagnenegosyo. Ako po'y nabigyan ng pribilehiyo na makapaglibot sa iba't ibang bansa sa buong mundo. At kalimitan ay nagsasalita ako sa Full Gospel Businessmen's Chapters. At alam ko na kaunti lang ang oras na inilaan sa pagbubuklod na ito. Kaya gusto ko pong sabihin lang itong nakatutuwang pangyayari na nangyari minsan. May isa pong lalaki, katatapos ko lang mangusap ng mga sandaling yon. Lahat po sila roon ay mga kalalakihan sa pagnenegosyo. At kaya dun sa labas, may isa pong lalaki na lumapit sa akin at ang sabi niya, isa kang mga ngaral, hindi po ba? Sabi ko, siya nga po. Sabi niya, anong dahilan at sumasama-sama ka sa mga negosyanteng ito? Sabi ko, isa akong negosyante. Tapos sabi niya, oh, ganun ba? Tapos sabi ko, opo, ako'y isang negosyante. Sabi, ano namang uri ng negosyo ang meron ka, Ginoo? Tapos sabi ko, Eternal Life Assurance. At di niya nakuha agad yung gusto kong sabihin ng mga sandaling yun. Mabilis kasi ang pagkakasabi ko. Sabi niya, sa Eternal Life Insurance pala. Hindi insurance ang sinabi ko. Ang sabi ko, assurance. At siya, pero di ko na siya napinuna. At sabi niya, the Eternal Life. Sabi, parang di ko alam. Parang di ko pa naririnig yan kahit kailan. Sabi ko, sayang naman. Sabi, bueno, sabi niya, saan ba ang punong himpilan yan? Sabi ko, sa langit. Kaya't, narito pa rin ako sa negosyong yan. Gustong-gusto ko ngang kausapin ang sino man sa inyo tungkol sa garantiya pagkatapos ng gawain ngayong gabi. Ganun na lamang ang interes ko sa trabaho kong ito. At kaya di ko sinabing insurance. Ang sinabi ko po'y assurance. Mainam ang insurance. Yan po. Naalala ko, kaya't wala man ako nun. Naalala ko, nung kakakasal ko lang, yung may bahay ko tako, ay nakaupo nun sa bahay isang araw. At may kaibigan po akong matalik. Ang kapatid ko pong lalaki ay nagbebenta ng insurance, Western Southern. Yung lalaki namang isa ay para sa Prudential nagbebenta. Kaeskwela ko po siya noon. Napakainam na lalaki. Yung kanyang kapatid na lalaki ay manunulat naman sa The Upper Room dahil sa pagkakalam ko, isa po siyang ministro sa Baptist at nagsusulat siya ng mga artikulo para sa munting pahayagan na kung tawagin ay The Upper Room. Kaiinam po nila. Kaya nagpunta siya at binisita ako isang araw at ang sabi niya, Billy, nabalitaan ko kung na nagka-problema ka raw noon tungkol sa insurance. Tapos sabi ko, sabi niya, may sama ka ba ng loob sa kanila? Sabi ko, hindi naman sa ganoon. Sabi niya, naisip ko kasi na makipag-usap sa iyo tungkol sa isang alok ng insurance, Billy. At sabi ko, bueno, sabi ko, Wilmer, salamat. Sabi ko,
Pero may assurance na ako. Tapos sabi niya, oh, naku, pasensya na. At tumingin sa akin ng may bahay ko na para isa kong manloloko. Alam niya kasi na wala ako noon. Tumingin siya sa akin na parang gulat na gulat. Sabi ko, oh, sabi niya, pasensya na, Billy. Iniisip niya siguro na nakakuha na ako sa kapatid kong si Jesse. Tapos sabi ko, tumingin sa akin ng may bahay ko. At yung lalaki, sabi ko, oo, may assurance na ako. At sabi nung lalaki, saan kumpanya naman ito? At sinabi ko sa kanya ang ganon din, Later on the Life. Tapos sabi niya, sabi, siya nga ba? Tapos ang sabi ko, meron na akong pinagpalang assurance. Si Jesus ang tangan. Damang-dama ngayon pa lamang, banal na kalwalhatian, tagapagmana ng kaligtasan. Sa Diyos meron ng katubusan. Sa kanyang espiritu ay isinilang, sa kanyang dugo ay hinugasan. Sabi niya, Billy, maganda yan. Natutuwa ako para sa iyo. Pero di ganyan may lalagay sa libingan. Pero sabi ko, may lalabas naman ako nito. Hindi ko na inaalala yon. Siya nga, hindi ko inaalala na ako'y mailagay doon. Yung mailabas ako. Kaya gusto ko pong kausapin kayo tungkol sa garantiyan na ito pagkatapos ng gawain kung iyak akong nararapat ito. Ngayon, kadalasan, pinatatayo ko po ang mga tao sa tuwing magbabasa ng salita. Pero ngayong gabi, siguro'y di na natin gagawin yan dahil baka mahirapan kayong tumayo. Pero bago lamang natin basahin ang salita, siguro'y iyuko po muna natin ang ating mga ulo pansamantali. Kakausapin natin ang mayakda ng salita. Kanina'y medyo nagkakatuwaan tayo sa isa't isa at para bang lumulugay tayo. O gaya nga ng tawag namin doon, nilulugay ang ating buhok. Kaya dumako na tayo sa seryosong bahagi ngayon at nang may sinseridad at ibaling natin ang ating mga puso patungo sa langit habang binubuklat natin ang salita. Ngayon, sino mang tao na may kakayahang igalaw ang kanyang mga kamay ay magagawa ngang buklatin itong Biblia, pero wala ni isa man ang tunay na nakakapagbukas ng kaunawaan, maliban sa dakilang Espiritu Santo, kaya tayo po'y mangusap sa Kanya. Makalangit naming Ama, sadyang ang lubos ang pananabik namin sa gabing ito na kami po'y nakapagtipon-tipon kasama ang grupo ng mga tao rito sa panig na ito ng walang hanggan at nagkakaroon ng mainam na pagbubuklod na ito. At sa amin pong pagkakaupo sa palibot ng mga mesang ito ngayong gabi, nakaharap sa isa't isa at mga kasamahan sa pagnenegosyo at mga Kristiyano, nalalaman namin na may parating na isa na namang panahon na magkikita-kita uli kami. Umaasa kami na lahat kami mapaparoon sa dakong iyon, na ang bawat isa ay naroon sa dakilang hapunan sa kasalan sa impapawid, ng hari ay lalantad, papahirin ang mga luha sa aming mga mata at magsasabi, mabuting gawa, aking mabuti at matapat na mga lingkod. Pumasok kayo sa kagalakan ng Panginoon na inihanda para sa inyo mula pa ng itatag ang sanlibutan. Kung meron pong narito, Panginoon, na di ka nakikilala sa ganoong paraan, ay heto po't nananalangin ako sa gabing ito na may bagay nawa na may pangyari o masabi na magbubunsod sa kanila na mabago ang paraan ng kanilang pag-iisip na sila'y bumaling patungo sa iyo. Sa kanila man na narito mismo, o sa television, o sa mga tape na ipapamahagi mula rito. Iyo pong pagpalain kami ng may paglalakip-lakip at iyo pong pagpalain ang pagbasa ng iyong salita. Iyong ibaling ang aming mga puso't mga diwa patungo sa dulo ng buhay na ito at kung ano ang maging kalagayan namin sa panahon na iyon. Dahil nakatitiyak kami, Ama, na lahat kami lilisan at lilisan sa mundong ito. Kami mga mortal, at iyong ibunsod kami na kami tumuon sa isa na walang hanggan, ang tanging isa na may kakayahang magbigay sa amin ng buhay pagkatapos dito, sa pamamagitan ng pangalan ng kanyang anak, na si Jesus Kristo, hinihiling namin ito. Amen. Gusto ko pong kunin ang pansin nyo pansumandali sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Nais ko pong simulan natin ang pagbabasa mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, sa palagay ko'y sa 10 kabanata, at simulan natin sa 17 talata. At nang siya ay umalis na lumalakad sa daan, ay may isang tumakbong lumapit sa kanya at lumuhod, at siya'y tinanong na sinasabi, Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? Sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang at kundi ang Diyos. Nalalaman mo ang mga utos. Huwag kang mangalunya, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, huwag kang magdaya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At sinabi niya sa kanya, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y akin nang ginanap mula sa aking kabataan.
At pagtitig sa kanya ni Jesus ay giniliw siya at sinabi sa kanya, "Isang bagay ang kulang sa iyo. Yumaon ka, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ibigay mo sa dukha, at magkakaroon ka ng mga kayamanan sa langit, at pumarito ka, at pasanin mo ang iyong krus, at sumunod ka sa akin." Datapwat siya'y nahapis sa sabing ito, at siya'y yumaong namamanglaw, sapagkat siya'y isang may maraming mga pag-aari. Idagdag nawa ng Panginoon ng kanyang mga pagpapala sa salita habang sinisikap nating humugot mula rito ng teksto at konteksto. Ngayon, iniisip ko ang isang paksa, yamang narito tayo kasama ang mga tao sa pagnenegosyo, at lagi kong naiisip na ang mga tao sa pagnenegosyo ay parating interesado sa magandang pamumuhunan. Kaya heto't tatawagin ko po ang teksto ko ngayon para sa susunod na ilang minuto na ang mga pamumuhunan. Ang isa pong magaling na negosyante, laging naghahanap ng maganda at kapaki-pakinabang na pamumuhunan. Kung di siya ganon, di siya magaling na negosyante. Marapat lamang kasi sa kanya na humanap ng isang bagay na totoo. At nais ko pong mangusap sa inyo tungkol sa paanyaya na nabanggit ko na sa inyo ilang minuto ang nakararaan, tungkol sa alok ng buhay na walang hanggan. Yamang ang pakilala ko sa sarili ko ay isang negosyante, at ako'y may negosyo, at gusto ko pong mangusap ng ilang sandali tungkol dito, at may konting mga kasulatan akong naisulat dito, at teksto, na gusto kong gamitin ang mga ito sa susunod na ilang minuto. Ito pong mga talang ito. Hindi po masasabi na magandang pagnenegosyo ang sumugal. Alam yan ng sinuman, na ang pagsugal ay di mabuti sa pagnenegosyo, dahil nakikipagsapalaran ka lang dyan. Di nga kayo, umadalang lang kayong makakakita ng manunugal na, kaya't isang araw kasi siya'y mayaman, at sa kasunod na araw, siya'y nanlilimos na. Kaya masyado po kayong nakikipagsapalaran kung susugal. Ang tingin ko nga rito ay ang isang manunugal ay nabubuhay lang na wala siyang plano-plano't biglaan ng desisyon at hindi tinitingnan ang hinaharap, o kung di sana'y hindi siya susugal. At di po ako naniniwala sa mga pamumuhunang ganito na isang gabi lang daw ay yayaman ka na agad. Siya nga, dito sa mga pagnenegosyo na wala namang pagkakakilanlan. Ngayon, sino mang magaling na negosyante ay di magbabakasakali sa tulad nito, marahil sa inyong ipon sa buhay, sa inyong kinikita, at pagkatapos, ipupuhunan sa ganoon na biglang taas, biglang yaman agad-agad, at wala rin itong pagkakakilanlan. May kung sino lang na nakaisip ng ganong ideya na, sige, meron kaming kumpanya rito, na wala ka man lang nalalaman sa kumpanyang yan. Sa tingin ko, ang isa mismong magaling, malinaw na mag-isip na tao'y hindi mang nasusubok mamuhunan sa ganong klaseng kumpanya. Mangyari ngang may isa po akong kaibigan minsan na sumubok sa ganoon. At nung sumubok siya, naubos niya ang lahat ng meron siya. At nasimot ang lahat ng mga kinita niya sa buong buhay niya. Paretiro na siya noon. At kaya naisip siguro niya, bueno, sige, ako'y makikipagsapalaran dito dahil yung kausap niya'y mistula bang alam na alam ang sinasabi nito. Pero natuklasan na lang niya na yung kumpanya ay huwad pala na kumpanya at wala man lang pondo o kung ano. Kaya yung kaawa-awang lalaki nasimot ang lahat ng meron siya. Kaya naisip ko, kung ang isang tao ay nais niyang maganda ang magiging pamumuhunan niya, kinakailangan niya munang suriin ang kumpanya o yung bagay na paglalagay niya ng pamumuhunan niya at alamin kung anong gagawin niya. Sa palagay ko, kahit sino mang malinaw mag-isip na tao'y yun ang gagawin. At heto rin, bago ako magpatuloy, gusto kong sabihin ito, na di rin magandang ideya ang itago lang ang iyong pera sa loob ng iyong bulsa. Maraming tao kasi ang magsasabi, siguro, itatago ko na lang ito sa bulsa ko. At ako, at hawak ko naman ito. Pero alam nyo, kayo ng mga lalaki at babae sa pagnenegosyo, hindi ganoon ang takbo ng inyong pag-iisip. At di kasi yun magandang ideya, dahil maaari kasi yung manakaw. Pinakamainam na mailagay yun at mapaikot-ikot. Gaya ng sinabi noon ng Panginoon isang beses, siya'y nagbigay ng maraming mga talento noon sa nakararami, at ganoon. At sila nga'y ipinuhunan nila yun. At yung iba na nakapaglagak ng maganda at kapaki-pakinabang na pamumuhunan, kanyang ibinigay sa kanila ang mga dividendo. Pero nung may isang tao na nagsabi, akin lang pong itinago ito. Di ko gustong sumubok dito. Inilagay ko lang sa aking bulsa. O ibinawon ko sa kung saan. Kaya binawi niya yung ibinigay niya sa kanya at ibinigay doon sa isa na kumita ng maraming dividendo na naglagak sa magandang pamumuhunan, at yun ang pamamaraan ng ating Panginoon sa paggawa ng mga bagay-bagay. Ngayon,
Haya't kung magnanais kang ngang mamuhunan sa isang bagay na ikaw mismo'y nakasisigurado, maghahanap ka ng maganda't katiwa-tiwalang kumpanya na napatunayan ng kikita ka rito ng tama. Ngayon, isa po yung maganda't kapaki-pakinabang na pamumuhunan. Matapos mong suriin ang kumpanya, nalaman mo ang karanasan nito, nakausap ang ilang tao na namuhunan na noon sa kumpanyang ito, at narinig ang patunay na sinasabi ng lahat, 100%. Lagi silang sakto sa pagbibigay ng dividendo at may malaking pondo sila na pinagkukunan ng kapital. Kaya ang kumpanya ay hindi malulugi at yan nga'y maganda at kapaki-pakinabang na pamumuhunan. At ngayon, sa buong buhay, yan ang itinuturo sa tao. Ngayon, nangungusap tayo sa gabing ito rito sa kasulatan tungkol sa isang binatang Hebreo na isang mayamang binata. Siguro nanggaling pa siya sa isang mainam na tahanan, walang pasubali. Yung mismong patutuon niya ay patunay na siya ay galing sa isang mainam na tahanan. Ang tawag sa kanya sa Biblia ay yaong mayamang binatang pinuno. Akin lamang babaguhin ito ngayong gabi ng kaunti, gagawin po nating isang mayamang binatang negosyante dahil siya ay may negosyo at may interes siya sa pagnenegosyo. At di rin mapasusubalian na ang tatay niya ay kilala't matagumpay na negosyante o di sana'y wala siya kung anong meron siya. Mangyari ngang pinalaki siya para maging isang negosyante. At may nakita siyang kung anong bagay sa lalaking ito na taga Galilea, sa binatang propeta na ito ng pangalan ay Jesus ng Nazaret. Walang duda't narinig na niya sa saserdote niya na nabanggit na siya noon at marahil laban pa sa kanya. Pero doon sa unang sulyap pa lang niya sa Panginoong Jesus, may kung anong bagay sa kanya na ibang-iba kumpara sa iba pang tao. At sinasabi ko ito bilang isang Kristiyano, di po ito na bago kung tutuusin. May magagaling tayong mga teologo sa buong lupain, sa buong mundo. 4,000 taon silang narito sa atin na may kakayahang magpakilala sa atin ng kredo. At sila'y aral na aral sa ganitong mga kredo. At ang iglesia ay maganda ang pagkakatatag na iglesia. Pero hindi po yan ang alok na aking ipinapangusap sa gabing ito. Ang akin pong tinutukoy ay ang buhay na walang hanggan. At ang kabataang lalaking ito, alam niya na miyembro siya ng iglesia. Pero may nakita siyang ibang-iba talaga kay Jesus. Kaya nabigyan siya ng oportunidad na mamuhunan. Nung masumpungan niya si Jesus at makita ang kanyang ginagawa, at nabasa niya mismo sa Biblia at nakita kay Jesus ang bagay na yon na napakinggan niya sa mga propeta niya na binabasa sa simbahan niya at kung ano ang mga ito. At di may kakaila na napag-aralan niya yon. At mangyaring nakita niya yon kay Jesus na taga Nazaret na ipinopesiyang tatahan sa gitna ng mga tao, ang propeta. Kaya't nakita mismo nung binata ang isang bagay sa lalaking ito na tunay ngang ipinapakilala siya mismo ng mga kasulatan. At iniisip ko sa panahon ngayon na di yan masyadong nagbago. Mga nagbabasa ng Biblia at mga babad sa Biblia, kapag tunay na mabibigyan tayo ng pagsulyap sa gana ng kaya nating apuhapin kung ano si Jesus noon at kung ano siya ngayon, binabago noon ang ating saloobin. Walang kahit sino ang katulad niya. Kahit na gaano pa itong kainam, sinasabi natin na nalalaman natin na siya, iniisip natin na siya hindi masyadong nakapag-aral, at ang pagsasalita niya ay parang ordinaryong tao lang, nananamit na parang ordinaryong tao lang, at naninirahan ng kasakasama ay mga ordinaryong tao. Pero sa kabila niyan, ay may kung anong ekstraordinaryo sa lalaking ito. At pinukaw noon ang pansin ng binatang ito. Kahit ganun na lang na naroon na sa kanya ang halos lahat ng yaman sa mundo marahil na kailangan niya at magagamit sa buong buhay niya. At kontentong-kontento na siya rito. Pero nakita nga niya ng lalaking ito ay may kakayahan na tumingin sa hinaharap at isaysay sa mga tao ang mga bagay na parating pa lang, na ipakilala niya mismo ang kanyang sarili sa kasulatan. At ang Diyos ay napagkikilala mismo sa lalaking ito roon. Ngayon, walang sino mang tao ang nabuhay na nasa tama niyang pag-iisip, na nupat lagi siyang napapaisip kung saan ba talaga siya nanggaling, sino ba siya, at saan siya patutungo.
Napakaraming mga aklat ang naisulat. Nagsilitawan ang mga kalalakihan ng filosofiya at humupa. Pero may isang aklat lang ang makapagsasabi kung sino kayo, saan kayo nanggaling, at saan kayo patutungo. At yan ay ang Biblia. Yan po ang tanging aklat. Lahat ng maiinam na mga aklat na meron tayo, haya't pwede mo ngang itapon na lang ang mga yan, bawat isa nito. Ito kasi ang katotohanan. Anumang kontra rito ay hindi tama. Ang kalangitan at ang lupa ay lilipas. Ngunit ang aking salita ay di kailanman mabibigo. Bawat wikain ng tao'y kabulaanan. Ang sa Diyos ang totoo. At sa tuwing may masasaksihan ka ngang isang bagay na gano'n na lamang katiyak sa harapan mo, at ipinangako pa mismo ng mga kasulatan para sa panahon na yun, kung ano ang magiging Mesiyas. Kaya't ang binatang ito'y nakita niya na may pagkakakilanlan yun sa Diyos. Kaya yun ang nagpaiban ng lubos kay Jesus sa ibang mga tao na nakita niya. Kaya siya'y nabigyan ng oportunidad dito. Nung masumpungan niya ang Panginoong Yesus, at marahil, nakita siya nung binata sa mga pagtitipon niya at gawain niya. Tumakbo ang binata sa kanya at nagpatira pa sa kanyang paa. At ipinapakita lang na yung paraan ng paglapit ng binata ay tama. At sabi ng binata, "Mabuting guro, ano pong gagawin ko para magtamo ng buhay na walang hanggan?" Ngayon, yun ang bagay na itinanong dito. Hindi yung tungkol sa pera niya, o hindi rin yung, "Maaari ba akong umanib sa iyong iglesia, Ginoo? O maaari ba akong mapasapi sa iyong organisasyon?" Bagkus, ano ang pwede kong gawin para magtamo ng buhay na walang hanggan? Yan ang tanong. At siya'y binigyan ng pagkakataon doon na matanggap ito. Pero nakagawa siya ng isang padalos-dalos na desisyon. Kanya ngang tinanggihan ito. Hindi siya interesado nung malaman niya kung anong kalakip doon. Nalaman niya kasi na upang magawa yun, kinakailangan niyang iwanan ang popularidad niya. Dahil si Jesus ay hindi popular. Hindi pininiwalaan ng, sa biglang tansya ko lang, 70% ng mga tao, o marahil 75% pa nga, na hindi siya pinaniniwalaan na mistula pa raw tao na inaalihan ng masamang espiritu at binansagan pa nga ng karamihan na Beelzebub, isang diablo. At sa kabila nun, ay ganap na ipinapakilala siya ng mga kasulatan. Kanya ngang ibinilin pa mismo sa kanila ang sabi, "Saliksikin niyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip niyo na sa mga ito ay may buhay na walang hanggan kayo, at ito yung nagpapatotoo ukol sa akin o nagsasabi kung sino ako." Ito pong binatang Hebreo na ito, yamang pinalaki siya sa isang tahanan at natutunan niya na malinaw na sinasabi sa kanila ng mga iyon ng mga balumbon ng aklat. Ang Diyos, si Jehovah, ay nagsabi noon na kung may lilitaw sa gitna ninyo na isang espiritual o isang propeta, ako na Panginoon ay ipakikilala ko ang sarili ko sa kanya sa pamamagitan ng mga pangitain. At kung ang sabihin niya ay magkatotoo, dinggin ninyo ang propetang ito, dahil ako'y sumasa kanya. Pero kung di naman ito nagkakatotoo, kung ganoon ay huwag ninyo itong pakikinggan. Malinaw na malinaw ang pagkakasabi. Ang kailangan lang talaga'y malinaw na kaunawaan. Kung magsaysay ang isang tao at di yun magkatotoo, kung ganoon, kasinungalingan yun. Di yun sinabi ng Diyos. Pero kung magsaysay siya at ito'y magkatotoo, yun nga ang katotohanan at wala nang iba pa na mas totoo pa kaysa sa katotohanan. Hayan nga, nakita ng binatang ito ang bagay na yan sa Panginoong Yesus at nalalaman ng binata na hawak niya ang mga susi patungo sa buhay na walang hanggan at ninanais niya ang buhay na walang hanggan na ito. Subalit, tumanggi siya sa pagkakataon na maglagak ng pamumuhunan. Di kasi siya interesado sa pamumuhunan na yon. Gayong siya'y lubos ang pagkakakilanlan na siya ang anak ng Diyos. Kaya't ganap ang pagkakakilanlan. Ang birhen mismo'y nagdalang tao, nagsilang ng anak na lalaki. Ginanap niya ang bawat tanda na ipinopesiyang gagawin ng Mesiyas. Pero upang tanggapin siya, kinakailangan niyang iwaglit ang kanyang tradisyon. Kinakailangan niyang tumalikod mula rito. Kung maaari lang sana na ipatungkol lang ito rito sa binatang Hebreo na ito, pero nakakalungkot na nakikita natin ang ganito rin sa panahon ngayon, na ganoon. May malaking kapalit. May papatungkol natin yan sa mga iglesia sa panahon ngayon. At maraming beses, sinasabi-sabi ng mga tao na sila raw ay mananampalataya at ayaw namang ibukod ang kanilang sarili at lumayo sa mga bagay ng sanlibutan, gaya ng sinabi na rito sa binatang pinuno na ito,
upang makamit ang garantiya ng buhay na walang hanggan. Hayan nga't paglaon, tayo rin ay nakita natin ito na ganap ang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng kasulatan na ang mga garantiya ay ibinibigay pa rin mapasa hanggang ngayon sa mga nagnanais na makamit ito. Gaya ng nabanggit ko, may nakita siya kay Jesus na wala sa ibang tao, pero ganun na lamang kalaki ang halaga na di niya gustong magbayad ng ganung halaga. Ganyan na ganyan sa panahon ngayon. Sa palagay ko, ako po'y nangungusap ngayon sa iba't ibang denominasyon. May Methodist, Baptist, Presbyterian, Romano Katoliko, Orthodox na Hudyo, Buddha, kung ano-ano pa, ng mga negosyante sa mga dako ng siyudad. Pero heto nga, tapatan lang po, nakita niya na mismo ang naturang bagay sa sarili niyong mga mata na sa mga kasulatan ay napagkikilalang katotohanan. Abay, tayo na ang pinaka-di-reasonabling tao na gayong interesado tayo sa buhay na walang hanggan, ay tatanggihan natin ito. Isa nga itong padalos-dalos na desisyon gaya ng nagawa ng binatang yon. Maraming beses, maging ang mga ministro natin ay nakagagawa ng siyaring padalos-dalos na kamaliyang yon. Gayong mga scholar sila na sinanay ng lubos sa mga kredo, nakabisado ang A hanggang C. Pero alalahanin nyo, yung mga saserdote ng panahon na yon ay kabisado rin ang mga balunbon ng aklat, mula A hanggang C, siya nga. Pero nabigo silang makita kung ano ang nakita ng binatang ito. At interesado naman ang binata na nabigyan siya ni Jesus ng buhay na walang hanggan. Pero nung malaman niya kung anong mawawala sa kanya, nawalan siya ng interes. Alam niyo, sinasaysayin ng Biblia sa atin sa panahon na ito na kinabubuhayan natin. Gaya ng naipaliwanag na sa atin dito ng malinaw ng kalugod-lugod natin kapatid na Perry, na naniniwala siyang ganito rin ito sa huling mga araw. Ako nga'y tiyak, tunay na naniniwala riyan ng buong puso ko. Naniniwala na ako na ipinagkikilala na ito ng kasulatan. Naniniwala ako na siyensya man ay ipinagkikilala na ito. Sinasabi ng mga siyentipiko, 3 minuto na lang bago maghating gabi. Itong mga programa natin na makikita natin sa telebisyon at sa radyo man, at pati na rin ang ikinikilos ng mga tao ngayon na sadyang gaya ng nasabi ko na rito o kung saan man, naaalala ko rito sa lahat ng mga nangyayari at ikinikilos ng mga tao, kaya't naaalala ko yung munting batang lalaki na nagpunta raw sa sementeryo, 10 oras na noon ng gabi, sumisipol-sipol, na para bang ipinapaisip niya sa sarili niya na hindi siya takot. Pero takot naman pala. Yan ang dahilan ng lahat ng pagbaling natin sa mga bagay-bagay na pinagkakaabalahan natin sa panahon ngayon. Itong lahat ng mga pinasisikat na gawin natin, para bang ipinaiisip natin sa mga tao na di natin alam na ang oras ay napipinto na, gayong nalalaman naman natin. Alam ito ng mga siyentipiko natin. Ang alam ito ng Pentagon. Lahat, alam ng lahat na may bagay ngang napipintong mangyari. Inyo ngang mararamdaman yon sa paligid at alam nating napipinto na talaga. At sinasabi ng ating Biblia sa Apokalipsis, 3 kabanata, ng iglesia sa kapanahonang ito ay may pagkakakilanlan na kagayang-kagaya sa mayamat kabataang binatang Hebreo na ito. Mayaman, di nangangailangan sa kapanahonang ito ng Laodicea kung may mga ministro rito o mambabasa ng Biblia. Ito na ang kapanahonan ng Laodicea. At ang sabi doon, sapagkat ako'y mayaman, nakaluklok na parang reyna na di nangangailangan ng anuman. Sabi, di mo ba nalalaman na ikay aba, maralita, bulag, dukha, hubad, at di ito nalalaman? Ang nakalulungkot ngang bahagi ng talatang ito sa kasulatan ay hayat, kung may makikita tayong lalaki o tao sa lansangan na bulag, at hubad, at dukha at maralita, isa nga yung kalunos-lunos na tanawin. Wala ngang gagawin ng iba kundi tumakbo sa kanila ng simbilis na magagawa nila at sabihin, kaibigan, hubad ka. Kinakailangan mong nakalantad ka. Halika, dali. At hayaan mong bigyan kita ng may susuot at dadalhin kita sa isang lugar kung saan titingnan ko kung makakakuha ko ng doktor na kayang ibalik yung paningin mo o siguro'y gagawa ng kung anong makatutulong sa taong yon. Ano kaya kung makatagpo ka ng taong katulad nun? Tapos babaling na lang sa iyo at sasabihin sa iyo na pakialaman mo ang sarili mo. Di kasi nila alam na nandun nga sila sa ganong kondisyon. Ngayon, kung ganun kayo, at alam nyo, di ganun kasama. Pero yung nandun kayo sa ganung kalagayan,
At di yun nalalaman, yun ang masaklap. Di nyo sila masasabihan. At ang kasulatan na ito ay kinakailangang matupad. Kung paanong ang lahat ng mga kasulatan ay matutupad. Sinabi ng Biblia na ganito ang magiging estado sa huling mga araw. At kanilang tinanggihan si Jesus. At kaya naroon siya sa labas ng iglesia. Sinusubukang makapasok. Tinanggihan ngayon ng ganon-ganon na lang, gaya ng ginawa ng binatang Hebreo na ito. At ito mismo ang iglesyang hentil, ang iglesyang nobya, na tinawag palabas. Tinawag na iglesyang Kristiyano sa huling mga araw. Pero inilagay nila siya sa labas sa pareho mismong kadahilanan kung bakit siya itinakwil ng binatang Hebreong negosyanteng ito. Napakalaki ng kapalit. Di nila matanggap-tanggap ito. Sinabi rito ng Biblia na sila'y mayaman. Ang sabi sila'y di nangangailangan ng anuman. Ang binatay mayaman, di nangangailangan. Kami mainam na denominasyon na may malalaking orden na naitayo, na sa amin ang pagkakapatiran. May ganito, ganoon, o kung ano pa. Dandang taon na ang aming mga kredo. Establisado kami. Di kami nangangailangan ng kahit na ano. Huwag mong sabihin sa amin ang tungkol dito. Bueno, napaka-arugante ng ugaling niyan kumpara doon sa ikinilos ng binata. Hindi siya umasta ng ganoon. Sinabi pa nga ng Biblia na tumitig sa kanya si Jesus at giniliw. Iniisip ko nga ngayon, kung dito sa gitna ng lahat ng ating pagkaligalig at ating kamunduhan at sa kabila nun, ay mistula pa rin humahawak sa pagpapahayag natin ng mga Kristiyano tayo, kung di pa sa paggiliw ng Diyos ng pagmiministeryo ay kailangan na nananatili sa pagmimisyon. Iniisip ko na hindi ba't ganito rin ito ngayon? Gaya rito na ating nasusupungan siya na kumakatok sa may pintuan. Sinusubukang makapasok. Ngayon, nakikita natin ang mga bagay na ito. Ang lahat ng ito'y nangyayari mismo sa lahat ng mga kapanahunan na nagdaan at nananatiling ganoon. Ngayon, para makatipid sa oras, mangungusap ulit tayo rito sa alok at pahapyaw kung ibabalangkas ito sa inyo. Ngayon, ang mayamang binatang ito, hindi siya nagtanong kung paano ba siya makakaanib sa iglesia niya. Ang binata kasi kaanib na sa iglesia. Napatunayan dyan. Sinabi sa kanya ni Jesus, sundin mo ang mga utos. Alam mo ang mga ito. Huwag mangangalunya, huwag magnanakaw, huwag magsisinungaling, manloloko man, at gawin, at igalang mo ang iyong ama't ina. At napatunayan mismo ng binatang ito na siya isang mainam na disenteng binata talaga. Di nga yung parang tinatawag natin na hoodlum. Isa siyang pinong binata. Siya nga'y pinalaki sa isang mainam na tahanan. Sabi niya, Guro, nagawa ko na ang mga bagay na ito mula nung bata pa ako sa buong buhay ko. Kita nyo, ipinakita doon ng kanyang mga magulang ay responsableng mga magulang. Ang binata nga'y dumadalo sa isang iglesia na naniniwala sa pagsunod sa mga utos. Pero sa kabila nun, sa loob ng iglesia, yung pagsunod-sunod doon sa mga utos ay di pa rin may kukumpara sa kung ano ang nakita niya kay Jesus. Alam niya, sa kabila ng ating mga kredo at ating kaiglesia-hanan, at maging ang pagsunod sa mga utos, kaya't di pa rin nagbibigay ng buhay na walang hanggan para sa atin. Kung di umubra noon, ay di rin uubra sa panahon ngayon. May isang bagay na kailangan mong gawin. Ngayon, nalaman nga natin na di yun dahil sa hindi siya miyembro ng iglesia. Di yun dahil sa hindi tamang asal niya. Siya nga, dahil pwede tayong maging miyembro ng iglesia at tamang asal, pero di pa rin makapagkakamit ng buhay na walang hanggan. Hindi rin yung dapat alam na alam mo ang salita. Ang ilan nga sa kanila yung mga teologo at mga scholar at mga nagtuturo sa Sunday School, expositor ng Biblia, kaya't wala nga yung kinalaman. Mas alam na alam ni Satanas ang Biblia kaysa sino man sa atin. Sinabi ng Biblia, ang makilala siya ay buhay, hindi yung malaman ng salita. Ang makilala siya ay buhay. Si Satanas man ay nananampalataya kaya't nanginginig pa nga. Pero ang kinakailangan nga natin ay isang karanasan ng isang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli mula sa dati nating buhay patungo sa bagong buhay na manggagaling mismo kay Kristo. Manggagaling lamang ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang bagong buhay. Ngayon, siget usisain natin ng ilan sa mga tao rito sa mga nakaraang kapanahunan na nanghawakan sa garantiyang ito at tingnan natin kung yun ba'y naging kapaki-pakinabang o hindi. Heto, tuulitin ko lang sa inyo. Gaya ng nasabi ko na sa simula, na kinakailangan, meron kayong isinasangguni kapag kayo nga'y mamumuhunan. Aalamin nyo kasi kung ano ang magiging kahihinatnan, kung kikita ba. Ginagawa nyo nga yan sa negosyo nyo.
Sige po't mangungusap ako rito tungkol sa ilang tao na kumuha ng alok na garantiyang ito. Gusto kong dalhin ang pansin nyo ngayong gabi pabalik dito sa Genesis sa isang propeta na nagngangalang Noe. Siya man ay pinahirapan sa kung ano-anong paraan na naranasan niya, na kung ano-anong pagpapahirap ang sinubukang gawin sa kanya ni Satanas para bitawan niya ang alok na ito. Pero nang hawakan si Noe sa pangako ng Diyos, doon sa garantiya ng buhay, dahil sinabi na sa kanya ng Diyos na ano pa man yan na nasa labas ng daong ay wawasakin. At kahit na parang ang pambihira yun sa modernong pag-iisip ng mga tao sa panahon niyang yun, ganyan na ganyan ang Ebanghelyo ngayon. May kung ano ngang pambihira, dahil ang Diyos ay pambihira. Pambihira ang pagkakapaliwanag ng kanyang salita kaysa sa kung ano minsan ang pagkakapaliwanag natin dito. Pero, gaya nga ng sinabi ko noon, di kailangan ng Diyos ng sino man para ipaliwanag ang kanyang salita. Siya mismo ang gumagawa ng sarili niyang pagpapaliwanag sa pamamagitan ng pagpapangyari sa mga bagay na sinalita niya na kanyang gagawin. Siya ang nagpapaliwanag ng sarili niya mismong salita. Di niya kailangan ng pagpapaliwanag natin. Kaya't, ang ating pagpapaliwanag ay gawa-gawa lang ng tao na pag-iisip na inilalagay natin dito. Nung sabihin ng Diyos, magkaroon ng liwanag, kaya't nagkaroon mismo ng liwanag, hindi na yun nangangailangan pa ng kung anong pagpapaliwanag. Sinabi ng Diyos na isang birhen ang maglilihi, at ganun nga nangyari. Di na nun kailangan ng pagpapaliwanag. Sinabi ni Jesus, ang anak ay magtutungo sa Jerusalem at ibibigay sa mga kamay ng taong makasalanan. Ipapako nila siya, at sa ikatlo, siya'y magbabangon muli. Di na kailangan ng anumang pagpapaliwanag. Sinabi niya, kaunti pang panahon at ang sanlibutan ay di na ako makikita, subalit makikita ninyo ako, sapagkat ako'y sasama sa inyo, nasa sa inyo, hanggang sa dulo ng panahon, sa kawakasan. Narito siya, di na kailangan ng pagpapaliwanag. Pangako niya ito. Ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman niya. Ang manampalataya sa akin, ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman niya. Makikita yan sa San Juan 14:12. At alam natin na totoo yan. Kaya di na kailangan ng kung anong pagpapaliwanag dito. Si Noe, kamit ang salita ng Diyos, nang hawakan siya rito, dahil siya'y tagatanggap ng garantiya ng insurance ng buhay, katiyakan ng buhay. Humawak siya sa garantiyang yon, at siya'y ahente pa nga ng garantiyang yon, at ipinagsasabi niya yon sa lahat ng dako. Pero dahil sa hindi yon sikat, wala nga siyang mahikayat na kahit sino natanggapin yon. Ang sariling pamilya na lang niya. Siya nga'y yung kanyang garantiya ay mistulabang pinaglumaan ng panahon sa tingin ng mga tao. Mistulang ang taliwas yon sa siyentipikong pag-iisip ng panahong yon. Bababa ang mga ulan mula sa langit. Nung panahon na yon, ay di pa kailanman umuulan sa lupa kung maaalala nyo. Tuwid ang pagkakaposisyon ng mundo. Papapatunayan natin yan ngayon na ganun dati ang pagkakaposisyon nito. At pinutubigan ng Diyos ang mga tanim sa pamamagitan ng irigasyon mula sa mga bukal ng lupa. Ngayon, ang siyensya, nung panahon na yon, ay mistulang ang mas mataas ang katalinuhan kumpara sa ngayon. Dahil sila noon ay nakakapagtayo ng mga sphinx at mga piramide, at kung ano pa, mga bagay na di natin tatangkain na itayo sa panahon ngayon. Wala tayong enerhiya na pwede nating magawa yon, pero sila noon ay itinayo yon. At iniisip ko nga na marahil nagpabulusok sila ng radar doon sa buwan o anuman na mayroon sila nung panahon na yon. Sabi ni Jesus, kung paano sa mga araw ni Noe, na isa pang sibilisasyon na inihalin tulad doon, ay gayon din mismo ito sa pagparito ng anak ng tao. Nakita natin nito lang kung saan may nahukay sila na modernong pagpapatubig sa lumang Mexico. Wala yung tala sa kasaysayan na kahit na ano, kita nyo, yung ngay marahil sa isang kapanahunan na nagdaan. Sabi ni Jesus, kung paano sa panahon na yon, matalino ang tao, intelihente. Kung ganoon nga noon, may garantiya ng buhay na inalok noon sa mga tao. Yun ang pagkakasabi niya. At si Noe, marahil wala siyang kakayahang magpaliwanag, kaya't sinabi ng siyensya, nakakapagpadala kami ng sari-saring instrumento sa itaas at mapapatunayan namin na wala namang ulan doon. Ginoo, nahihibang ka. Sa kabila nun, alam niya na ang nagsalitang tinig sa kanya ay ang Diyos. Kaya kung sinabi ng Diyos, may tubig na magmumula sa itaas, kahit walang tubig, ang Diyos ay si Elohim, ang mag-isang nabubuhay ng walang hanggan. Siya ang isa na may buong kasapatan. Kung sinabi niya, may tubig sa itaas, may kakayahan siya na maglagay ng tubig doon upang tuparin ang kanyang salita. Ang ama nating si Abraham, na ama ng maraming bansa, kung may mga Hudyong nakaupo noon doon sa paligid, iniisip ko nga na ganoon din yun sa mga hentil, na si Abraham ang ama ng maraming bansa.
At di siya nagalinlangan sa pangako ng Diyos na sukat niyang di sampalatayanan. Humawak din siya ng mainam sa garantiya. Nangako ang Diyos sa kanya na gagawin siyang ama ng maraming bansa. Di lang sa bansa ng mga Hebreo, kundi sa iba pang bansa na siya ang magiging ama ng mga ito. Pansinin, nung matanggap niya ang pangako na binitiwan sa kanya ng Diyos, ay animoy padalos-dalos pabugso-bugso. 75 taon na siya nung panahon na yon, at si Sarah na may 65 bago niya matanggap ang pangako. Pero haya't inihiwalay niya ang kanyang sarili mula sa mga di mananampalataya dahil alam niya na siyang tagapagmana ng katuwiran sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at kahit na gaano pang katagalang abutin. Marahil, nung lumipas ang 1 buwan, haya't ang sabi niya marahil kay Sarah, "Kumusta na ang pakiramdam mo?" Wala namang pinagbago. Sabi, "Makakamit at makakamit natin ang sanggol ano't anuman." Ang Diyos na nagsabi, "Sige, gumawa ka lang dyan ng mga medyas. Ihanda mo lang ang lahat." Sinabi ng Diyos, "Nakakamti natin ito." Yun na yun. Lumipas ang 1 taon. "Mahal, kumusta naman kaya ang pakiramdam mo?" Walang pinagbago. Bueno, mas magiging kahanga-hangang himangalangayan kaysa kung nangyari yon nung unang buwan. Kita nyo, 10 taon na nga ang nakalipas nung siya'y mag-menopause, nung ibinigay ang pangako, hindi sila magkaanak. Baog siya, at siya'y baog din. Kaya sila, pero hawak pa rin niya ang garantiya. Dahil yun ang salita ng Diyos, isang pangako, hindi siya bibitaw roon. At sinabi ng Biblia na si Abraham ay di nagalinlangan sa pangako ng Diyos na sukat niyang di sampalatayanan, kundi na natiling matatag. Pinapupurihan ng Diyos na may pagkaalam nito na ang Diyos ay may kakayahang ipangyari ang ipinangako niya na gagawin. Kaya ipinanganak ang sanggol dahil siya nga'y nang hawakan sa garantiya. Nang hawakan si Noe sa kanyang garantiya at naligtas noon ang kanyang buhay. Yun ang naging pakinabang. Di lang ang kanyang buhay, kundi maging ang buhay ng pamilya niya. Yun ang naging pakinabang. Naligtas sila. Sige, pag-usapan natin ang isa na namang namuhunan sa insurance na ito ng buhay na walang hanggan. Si Daniel na propeta. Gaya nga ng tawag natin dito, pasensya na po rito sa makamundong sawikaing ito. Di ko po dapat sabihin ito sa palagay ko sa pulpito, pero yun lang ang alam kong paraan para ipahayag ito. Nung nailapag na niya ang lahat ng mga pitsa niya, sumalakay doon noon si Haring Nabucodonosor at binihag ang mga anak ni Israel dahil sila'y napalayo sa Diyos. Gayong sila ay nag-aalay ng lahat ng mga hain na yon. Nung sabihin sa kanila noon ng Diyos na mag-alay ng mga kordero at mga baka at iba pa, ang isang lalaki, isang mainam na Hudyo, lalakad doon. Dala ang pinatabang baka o munti sigurong kordero sa ilalim ng kanyang pagkilik. Sa araw na yon ng pagtutubos, nagtutungo siya roon para mag-alay para sa kanyang pagkakasala. Siya'y sinsero nung patayin niya ang kordero at saksakin yon ng saserdote at iniuunat niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw noon na may paglilimi na may buhay na kinitil para iligtas ang kanyang buhay. Sinsero siya roon, at hanggat sinsero siya, mainam yun. Pero dumating ang panahon na naging pampamilyang tradisyon na lang, kaya nagsalita na ang Diyos. Nagpadala siya ng isang propeta sa eksena na nagngangalang Isaias. Ang sabi niya, "Ang inyong mga handog, formal na mga kapistahan, naging alingasaw sa aking ilong. Doon nga tayo napadpad. Nagsianib tayo sa ika-iglesyahan. Na tama naman, nagawin natin ang mga bagay na yan. Pero yung sasabihin, kung ikaw ba'y Kristiyano, Methodist ako, Baptist ako, Presbyterian ako, Pentecostal, o kung ano pa, tradisyon na lang. Wala nang pagpasok na may sinseridad na kahit ano. Di sila umaangat, sumasabay sa mga kasulatan at sa mga bagay-bagay, namumuhay sila ng kung ano-anong buhay na gustuhin nila. Kung may pastor sila na nagsisikap lang na ituwid sila, pinatatalsik nila. Ayaw nila ng ganoon, kung di niya kayang dalhin ng Hollywood sa loob ng simbahan, sama-sama sa kasiyahan, sama-sama sa paglalaro ng dice, sosyalang mga hapunan, at lahat na. Hahayaan lang ang mga kababaihan na gawin nila ang gusto nila at manamit ng kung anong gusto nila, kahit immoral na't lahat. Ang maging kahali-halina ay naging modernong kalakaran na. Nakakahiya. Sinabi ni Jesus sa babaeng yun, "Marahil malinis ka sa abot ng makakaya mo, pero mananagot ka sa pangangalo niya sa araw ng paghatol dahil sa pananamit ng ganyang kasuotan." Sinabi ni Jesus, "Sino mang tumingin sa babae na magnanasa ng masama sa babae, ay nangalo niya na sa kanyang puso kasama ang babae. At kahit na gaano pa kayong ka-inosente, ang makasalanan na iyon ay mananagot sa pangangalo niya, at ikaw ang nagbunsod nun. Kayong mga Kristiyano, hindi ba kayo nahihiya? Kinakailangan niyong kumilos na kung papaano ba ang mga anak na babae ng Diyos. At kayo kalalakihan,
mga miyembro ng iglesia, mga diakono, maging ang mga ministro, na pinapayagan nyo ang mga asawa nyo na gawin yan. Kinakailangan nyong kumilos kung paano ba dapat ang mga anak na lalaki ng Diyos. Di nga yan ang dapat na ikinikilos ng isang anak ng Diyos na may kalikasan dapat ng ama na naroon sa loob niya. Natatakot na magsalita ng anuman dahil patatalsikin kayo ng organisasyon. Ganon nga. Si Daniel, kanyang nilayon sa puso niya na hindi niya dudungisan ang kanyang pamumuhunan. Nilayon niya, kahit gaano pa ang sanlibutan ng hari ay yumaman man ng yumaman, at gaano man ang pagsisikap niya na madala ko sa mga bagay ng sanlibutan, hindi ko gagawin yon. Hindi ko dudungisan ang aking pamumuhunan. O sangka-Kristyanuhan, huwag niyong dudungisan ang mga pamumuhunan niyo na inilagak niyo sa buhay na walang hanggan. Masasalaulaan niyo lang ito. Nilayon ni Daniel na di niya yun gagawin. Nagbunga yun, nang buhay niya'y naligtas nung ipatapon man siya noon sa yungib ng mga leon. Nagbunga ng husto ang pamumuhunan niya. Yung mga binatang Hebreo, sila'y ganun na lamang ang kanilang determinasyon na di nila sasambahin ng isang Diyos-Diyosan. At nagbunga yun, nang buhay nila'y naligtas mula sa nagbabagang hurno. Tapos, heto rin si Simon Pedro, isang mainam na Fariseo na tinuruan ng kanyang tatay na darating ang araw na may darating na Mesiyas sa lahat ng mga kapanahunan. Yun ang nais masumpungan ng mga Hudyo. Walang pasubali na nabanggit ng tatay niya sa kanya. Anak, ako po'y nakabasa ng maikling kwento minsan tungkol doon. Marahil kathalang po yun, di ko po sinasabing piho. Pero hayat ang sabi niya, umaasa ako sa panahon ng pagparito ng Mesiyas. At sabi, alam ko na bago dumating ang panahon na yan, magkakaroon talaga ng ganitong iba't ibang klase ng mga ismo, mga huwad na mga bagay na mangyayari. Pero anak, bilang Hudyo, itinuro sa atin, bilang mga Hudyo na manampalataya sa ating mga propeta, dahil ang salita ng Panginoon ay dumarating lamang sa mga propeta at sa Kanya lamang. Ang sabi ng Panginoon, wala akong gagawin kundi ihayag muna ito sa mga propeta unang-una. At ang Mesiyas na ito, sabi ni Moises, ang Panginoon ninyong Diyos ay magpapalitaw ng isang propeta sa gitna ninyo ng inyong mga kapatid na gaya ko. At ang Mesiyas na ito ay di tagapagtaguyod ng edukasyon. Di siya denominasyon. Siya isang propeta. At ang salita ng Panginoon ay mapapasa kanya. Napakinggan noon ni Santiago si Juan na sinasaysay ang isa na ito na parating, ang tagapagbautismo. Pero heto isang araw, si Simon ay naparoon mismo sa presensya ng Jesus na ito na taga Nazaret. At nung pagkakita pa lang niya sa kanya, ang sabi niya, ang pangalan mo ay Simon, at anak ka ni Jonas. Kaya siya'y dali-daling kumuha ng garantiya. Napagkilala niya na yun mismo ang Mesiyas. Yun ang pinagtibay na kasulatan ng panahon na yun. Ang Mesiyas, papaanong nabigo ang iba na makita yun? May isa ring nakatayo ng pangalan na may Felipe na bumagtas ng 15 milya paikot ng bundok para lang mapuntahan ang isang lalaki na nagangalang Nathaniel. Sila nga'y nagkakaroon ng mga pag-aaral sa Biblia na magkasama. Marahil, nag-usap sila ng parang ganito. Nung makita niya na naroon siya sa may ilalim ng puno na nanalangin, sabi niya, Nathaniel, haya't yamang isang Maginoo na sumusunod kay Jesus. Sino mang lalaki na sumusunod kay Jesus ay sadyang ang magiging Maginoo. Ayon nga't natagpuan niya siya na nananalangin. Siya'y naghintay ng ilang sandali. Pero kung mapapansin niyo, di siya nakipag-usap sa kanya tungkol sa pataniman niya ng mga olibo o kung ano pa. Dumiretso siya mismo sa pinakapakay niya. Halika't, saksihan mo ang isa na natagpuan namin, si Jesus na taga Nazaret na anak ni Jose. Sabi, ngayon, may mabuti bang bagay na manggagaling mula sa Nazaret? Sabi niya, halika't saksihan mo. Yan ang pinakamainam na sagot na may bibigay ng isang tao sa isa pa. Halika, saksihan mo mismo. Huwag kang uupo lang diyan at mambabatikos. Halika, siyasatin mo mismo. Doon sa pagbagtas nila sa daan paikot, yung pag-uusap nila marahil ay parang ganito. Marahil sinasabi ni Nathaniel, alam mo, matagal-tagal na nating inaasahan ang Mesiyas, mga taon na. Alam mo, Felipe, kung paanong pinag-aralan natin ito. Kaya't naniniwala ako na sa pagdating ng Mesiyas, hihilahin ng Diyos ang mga pasilyo ng langit at ilaladlad yun pababa, diretso sa ating malaking patio ng templo, kung saan naroon si Caiphas, ang ating punong saserdote, at sasabihin niya, heto na ako. Kita nyo, pero di nga ganoon ang pagkakasabi ng kasulatan kung paano ba siya darating. Darating lamang siya sa paraan na sinabi ng kasulatan, na siya nga'y darating na katulad ni Moises, ordinaryong tao, isang pastol ng mga tupa. Pansinin,
At nung siya'y makalapit na doon sa presensya ng Mesiyas, at naroon siya noon na may pila o nananalangin para sa mga may sakit, o ano man na ginagawa niya, nakita natin na tumingin sa kanyang Mesiyas at nagsabi, "Narito ang isang Israelita na sa kanya ay walang daya." Ngayon, iniisip niyo na kaya nasabi yun ay dahil doon sa pananamit ng lalaki. Pero alalahanin niyo, lahat sila ng mga taga-silangan ay pare-parehong pananamit. May turbante at may balbas, kung ano pa. Kung maaalala niyo, si Jesus nga'y sumabay rin ng lakad kasama sila minsan sa daan patungong Emmaus ng buong araw, matapos ang kanyang pagkabuhay na maguli, at di nila siya nakilala. Parehong-pareho kasi ang pananamit niya sa kanila. Kaya makikita natin na sa dakilang presensya niyang ito, ang sabi niya, "Rabbi," ito pong mainam na binatang Hebreo nagsabi, "Rabbi, kailan mo po ako nakilala? Kailan mo po ako nakilala na alam mong isa akong Israelita at matapat, haya't ito pong reputasyon na mayroon ako. Di mo ba naman ako nakikita kailanman? Paano mo po ako nakilala?" At ang sabi niya, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nung nasa ilalim ka ng puno, nakita na kita." Haya't kumuha siya agad ng garantiya. Nagpatira pa siya sa kanyang paanan gaya ng ginawa rin ng isang binatang ito, ang sabi, "Rabbi, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel." Haya't ang pangalan ng lalaking ito ay di na makakalimutan. May isa ring munting babae. Marahil nangungusap po ako tungkol sa babaeng ito dahil may mga kababaihang narito rin sa malapit. Ang munting binibining ito ay di katulad nyo. Siya nga'y may kahiyahiyang reputasyon sa iglesia. Marahil, nung batang musmus pa lang siya'y napabayaan siya sa may lansangan, sa kamalian. Marahil, di siya inaalagaan ng mabuti ng kanyang mga magulang. Siya'y kalahating Hudyo at Hentil, isa siyang Samaritana. Alalahanin nyo, may 3 lahi lang ng mga tao kung tama ang kasulatan. At patawarin ako ng Diyos sa pagkakasabi kung ito ba'y tama? Ito kasi tama talaga. Ito'y ang Diyos mismo. Sa pasimulay, ang salita. At ang salita ay nasa Diyos. At ang salita ay Diyos. At ang salita ay nagsalaman at nanahan sa gitna natin. Ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kaya hayan nung ang munting binibining na pabayaan. Bago po yan, siguro'y ipapaliwanag ko muna ang lipi ni Ham, Sem at Japhet. Ngayon tayo, na mga hentil, tayo mga pagano ng panahon na yon. Sumasamba tayo sa mga Diyos-Diyosan, pero ang mga Hudyo at mga hentil ay naghihintay na noon sa isang Mesiyas. At dumarating lamang siya sa kanila ng mga naghihintay sa kanya. Kung minsan sa panahon ngayon, sinasabi lang natin na hinihintay natin siya at naglalagak naman ng milyon at bilyon na dolyar sa mga bagay at nagpapatayo ng mga institusyon at mga bagay-bagay, iniisip ko, at ayan nga ang mga misyonero na nangagugutom sa paghayo, kilala ko sila na naroon mismo sa paghayo ngayong gabi't nangangaral na wala man lang pares ng sapatos na suot-suot. Milyon-milyong dolyar ang ating ngang inilalagak sa mga bagay na walang kabuluhan. At kaya naman, kaya't ang sarili nating mga gaway kumukundina sa sarili nating patotoo. Pero heto po ang isang babae. Gaya ng pagkakakilala natin sa kanya, na isa siyang Samaritana. Si Jesus ay nasa daan niya noon patungong Jericho na nasa ibaba lang ng Jerusalem. Pero siya nga'y bumagtas pa sa Samaria at nakarating sa isang bayan ng tawag ay Sikar at tinutusan ang mga lagad na yumaw at bumili ng baon, mga pagkain. At habang bumibili sila, itong binibini nagtungo roon para umigib ng tubig at sinabi niya sa kanya, "Dalhan mo ako ng maiinom." At sumulyap siya. Nakitang siya'y Hudyo. Ang sabi niya, "Di ka ugalian na ikaw ay humingi sa akin ng ganyan." Sabi, "Isa kang Hudyo." Sabi niya, "Pero kung nakikilala mo kung sino ang kausap mo, ihingi ka sa akin ng maiinom. Ibigyan kita ng tubig na di mo na kailangang pumarito para sumalok." Mangyaring nagpatuloy pa ang pakipag-usap tungkol sa relihiyon hanggang sa nakaugnay niya ang buhay ng babae. Sabi niya, "Umayok at kunin mo ang asawa mo at bumalik dito." Sabi ng babae, "Wala akong asawa." Sabi, "Katotohanan ang sinasabi mo. Nagkaroon ka na ng 5, at ang isa na kinakasama mo ngayon ay di mo asawa." Ngayon, mga ilang araw bago ang eksenang yon, ang mga tagapagturo at mga rabay ng panahong yon, mga kalalakihan na dapat sana'y mas maalam sila, ang sabi, siya ay Beelzebub. Nagagawa niya yan sa pamamagitan ng masamang espiritu. Kailangan kasing may maitugon sila sa kanilang kongregasyon. Kaya, gumawa-gawa sila ng may kakatwiran. Sabi, masamang espiritu ito. At sabi ni Jesus, "Patatawarin ko kayo sa bagay na yan." Di pa noon na isa sa katuparan ng pagtutubos. Subalit, kapag ang Espiritu Santo na ang dumating na gagawin ng siyang bagay, haya't ang magsalita ng laban dito ay di kailanman patatawarin. At alam natin na ito'y nangyari nung si Tito, matapos natanggihan ng mga tao ang Espiritu Santo, kaya't sinunog ni Tito ang templo at ikinalat ang mga Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo, at sila'y naglalakip-lakip uli ngayon na katuparan ng kasulatan. Ngayon pansinin,
Ngayon, ang binibining ito, nung makita ng mga Hudyo na ipinamalas ang ganung mga bagay, ay tinawag nila itong masamang espiritu, karumaldumal na espiritu. Sinabi ng Biblia, tinawag nila ang espiritu ng Diyos na ginagawa ang naturang gawa na karumaldumal na espiritu, isang diablo, na parang manghuhula o kung anong masamang tao. At tapos, bigla na lang, may nahalatang iba ang babae na ito. Nung sabihin niya, humayok at kunin mo ang asawa mo. Ang sabi niya, wala po. Sabi niya, katotohanan ng sinasabi mo dahil nagkaroon ka na ng 5. At ang isa na kinakasama mo ngayon ay di mo asawa. Tingnan niyo po. Bigla-bigla na lang ang sabi niya, Ginoo, napaghahalata ko na ikaw ay isang propeta. Alalahanin, wala silang mga propeta sa loob ng 500 taon. Si Malakias ang huling propetang Hebreo. Kami, nalalaman namin na ang Mesiyas ay paparito. At ito ang magiging pagkakakilanlan ng pagka-Mesiyas. Alam namin na sa pagparito niya, ganito ang gagawin niya. Sinabi ni Jesus, ako nga siya na nagsasalita sa iyo. At kumuha siya ng garantiya. At doon sa bayan, siya nga'y nagpunta para ipamalita ang mabuting balita na natagpuan na niya ang Mesiyas. Nagkamit siya ng buhay na walang hanggan dahil nanampalataya siya sa kanya. Paano niya nalaman? Nakita niya ang pagkakakilanlan ng kasulatan na inihayag niya mismo. Nalalaman namin na sa pagparito ng Mesiyas, 400 taon na wala kaming propeta. At sa pagparito niya, ay siya ang mismong kasunod na lilitaw sa eksena. Ngayon, sa kanyang pagparito, makikilala namin siya at gagawin niya ang sharing bagay na yan. Sabi, ako siya, kumuha ang babae ng garantiya. Siya nga'y interesado roon. Si Nicodemo, kaunting sandali na lang magtatapos na ako. Si Nicodemo, isang rabay, isang lalaki na mga 80 taong gulang na. Kumbinsido nga siya na may kung anong bagay kay Jesus na iba sa kung sino pa mang ibang tao, kaya naghangat siya ng garantiya. Kaya nagpunta siya kahit gabi na noon para sa garantiya. At nakita niya na bukas ang bangkot, pwedeng makipagtransaksyon. Lagi pong bukas. Bukas sa ganitong salo-salo. Bukas doon sa labas sa may lansangan. Laging bukas sa anong lugar na may sino man na handang makipagtransaksyon. Ang garantiya na ito at ang sino man na humahawak rito. Nakita niyang bukas mismo ang bangko. Kumuha siya ng garantiya. Ngayon, alam natin na sa Lucas 24:49, matapos na piliin ni Jesus ang kanyang mga alagad, sila'y naging tagapaghawak ng garantiya na ito ng buhay na walang hanggan. Ngayon naman, alam nyo na sa regular na garantiya ng insurance, lagi silang nagbabayad sa tao ng dividendo. Mangyaring sila'y tinanggap at pinili mismo ni Jesus. Kaya nagtungo sila sa Jerusalem na hinihintay ang araw ng Pentecostes para tumanggap ng kani-kanilang dividendo. At ipinagkaloob doon ang bautismo ng Espiritu Santo at ang kapangyarihan na maihayag si Jesus Kristo. Methodist, Baptist, Presbyterian, Orthodox, sino man kayo na nag-aangking Kristiyano, bakit di nyo gawin ang siring bagay na yon? Nananampalataya nga kayo kay Jesus Kristo at naging miyembro pa ng iglesia, bakit di kayo pumaroon sa Pentecostes para tanggapin mismo ang inyong mga dividendo? Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, sila na mga humahawak sa garantiya ay natanggap nila yon. Kayo rin, kung kayo nga'y sumasampalataya rito at tunay na sasampalataya rito. Nangusap sa kanila noon si Pedro ang sabi, ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak, sa kanila na mga nasa malayo, ano pat sa marami na tatawagin ng Panginoon nating Diyos. Nagkaroon sila ng pagnanasa na malaman kung ano bang dapat nilang gawin. Sabi niya, mangagsisi bawat isa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga pagkakasala at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. Isa yung pangako. Kaya, kung kayo'y hanggang salita lamang ngayong gabi at di pa nyo nakukuha ang inyong mga dividendo, bakit di nyo dalhin ang alok sa inyo ngayong gabi? Pagkatapos, hayaan nyo lang na makausap ko kayo tungkol dyan kahit kaunting panahon lang. Luluhod kasama ko ng ilang minuto, tingnan nyo kung hindi ba't ganito talaga. Maging sincero lamang dito. May pakinabang agad na maasahan. Kung kayo'y may hawak mismo ng garantiya, ikilalanin niya ang garantiya na yan na inyong pananampalataya. Kung sinasabi niyo na ito'y sa Diyos, kung ito'y sa Diyos at sa kanyang salita, at di sa kung anong iglesia o kredong pang denominasyon, pagkus ay kay Jesus Kristo mismo nananampalataya, magiging kapakipakinabang ito. Kinikilala niya ang sarili niyang alok na garantiya. Magbanggit pa tayo ng isang tauhan pansumandali. May isa pa po kasing mayamang Hebreo na nakatagpo si Jesus isang araw matapos ang kanyang kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay. Kung may Hebreong ganoon dito,
Sa gabing ito, o sino man kayo, ang pagkakapako niya ay di puhad lang na di niyo siya makatagpo mismo rito. Katulad na lang doon sa mayamang binatang pinuno na kinatagpo siya. Kung nagnanais kayo ng garantiya, narito siya para makipagtransaksyon. May isa pong lalaki na nagngangalang Saulo, at siya nga'y naturuan sa lahat na ng malawak na mga aral at tradisyon ng kanyang bayan. Si Gamaliel ang kanyang naging tagapagturo, isa sa pinakamahusay na Hebreong tagapagturo ng panahon na yon. At ganoon na lamang kasigasig itong si Saulo, na napat pinagbabato niya si Esteban o sumaksi siya doon sa ginawa kay Esteban o siya ang nagpahintulot noon. Hawak-hawak niya ang mga balabal ng mga bumato na may pahintulot siya, yamang may kapahintulutan siyang mula sa punong saserdote na itapon sila ng mga taong katulad noon sa garantiyang iyon sa bilangguan. Dahil inaralan siya ng mga nakatatanda sa kanya na ang lalaking ito ay hindi propeta. Walang anumang bagay sa lalaking ito kundi kahibangan. At nasa bulsa pa nga niya ang mga kasulatang nagpapahintulot sa kanya na siya yahayo dahil nabalitaan niya na may ilan sa kanila na naroon sa Damasco na nangahawakan sa garantiyang yun at talagang nanginginabang sila sa interes galing doon. At sila'y nakakapangyari ng mga bagay-bagay. At sinabi nung mataas na saserdote sa kanya, Saulo, isa kang masigasig na lalaki. Dalhin mo ang kapahintulutang ito mula sa akin. Magpunta ka roon at dakpin mo ang bawat isa sa kanila. Dahil sila'y wala nang iba't mga hibang. Wala nang anuman ang maasahan sa kanila. Pumunta ka roon at prosasan sila. At itapon mo sila sa bilangguan. Kung kinakailangan mo silang patayin, patayin mo sila. Sige, humayo ka't tugisin sila. Sabi ni Pablo, kagalang-galang Ginoo, Santo Padre, ako po'y ahayo. Doon nga'y nagtungo siya. Doon sa daan niya, naroon na siya't alas 11 na noon ng umagat, malapit na sa siyudad. Bigla na lang, mula sa langit ay bumaba ang haliging apoy. Sinubasot siya, at tumingala siya para tumingin, at naroon ang haliging apoy sa harapan niya mismo. Ngayon, para patunayan yan sa inyo, isa po siyang Hebreo, at hindi mangyayari na sasamba siya sa kung anong bagay o tatawag man sa kung anong bagay na Panginoon, liban na lang kung alam niyang ang Panginoon yon. At alam niya, yamang isa siyang tagapagturo sa ilalim ni Gamaliel ng anghel ng Panginoon na siyang logos na lumabas sa Diyos ay si Kristo na nanguna sa bayan sa pagtugaygay ng ilang na nasa inyo ng isang liwanag, isang haliging apoy. At nung isubasot siya nito, at nung tumingala siya at nakita ito na naroon, nasabi niya, Panginoon. Ngayon, hindi niya ito basta-basta tatawagin na lang na Panginoon. Pero yamang isa nga siyang Hebreo, napagkikilala niya na ito si Jehovah. Yun ang dahilan kung bakit may kapahayagan siya na masasabi na si Jesus ng bagong tipan ay si Jehovah ng luma. Yun ang kapahayagan niya dahil nakita niya si Jehovah. At hayatang sabi nga niya, Panginoon, sino ka baga? Sabi niya, ako si Jesus, at mahirap sa iyo na sumikad sa matulis. At kumuha siya ng garantiya. Ipagkumpara niyo ang dalawang kalalakihan. Ang isa'y mayaman na binatang Hebreo na nagnanais na manghawakang mainam sa kanilang tradisyon. Ang isa na may nakumbinsi. Isa sa kanila'y nakita pa mismo siya bilang isang tao, ang Diyos na nagsalaman upang mamatay at iwaglit ang ating kasalanan. Yung dugo ng mga kordero at iba pang bagay, yung buhay na naroon, ay di makatutungo roon sa mananampalataya dahil buhay yun ng kordero. Wala yung kaluluwa. Isa yung buhay ng hayop. Pero ito nga'y ang Diyos mismo. At kaya naman, tayo ngayon na ipanganak sa Espiritu na yon, na tayo mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos, ang buhay na nasa ating hain, ipagkumpara nyo ang dalawang kalalakihan. Nakita ito mismo na pinagtibay ng Diyos ay naroon kay Kristo, ang siyang haliging apoy na naglabas sa bayan niya, patawid ng ilang, at dinala sila roon, pinakain sila buong araw. Alalahanin niyo, nung si Jesus ay narito noon sa lupa, ang sabi niya, nagbuhat ako sa Diyos at tutungo ako sa Diyos. Siya ang haliging apoy na nagdala sa mga anak sa pagtawid ng ilang. Sabi ng Biblia na, inaring malaking kayamanan ni Moises si Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto. Itinakwil niya ang Ehipto upang makasunod kay Kristo. Nung sinarito noon, ang haliging apoy na yon ay kinakatawan niya, ang Diyos. Ang sabi niya, kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, huwag ninyo akong sampalatayanan. Sasaysayin sa inyo ng mga gawa kung ano ang ipinanopesiya na gagawin ko. Kung hindi yon ang gagawin ko, kung ganoon ay huwag ninyo itong sampalatayanan. Subalit, kung hindi ninyo ako masampalatayanan, sabi nila, yung ginagawa ang sarili mo na Diyos. Sabi, kung di nyo ako masampalatayanan bilang tao, sampalatayanan nyo ang mga gawa. Yan ang nagpapatotoo sa akin. Kita nyo? Ngayon, nung siya nga'y namatay, nailibing, nagbangon, umakyat,
Eto na't nasumpungan natin siya muli sa haliging apoy. Nagbuhat siya sa Diyos at nagtungo sa Diyos. Siya'y nananatiling siya pa rin. Ang siya ring yun ngayon. Pansinin, ayan nga, ang siya ring yun kung ano siya noon. At nung si Pablo, o Saulo na siya noon, nung mapagkilala niya ang Diyos na si Jehovah, ang haliging apoy ng lumang tipan ay tinawag ang kanyang sarili na Jesus. Siya nga'y kumuha ng garantiya. Siya'y handang-handa na nung mga sandaling yon. Grabing padalos-dalos na desisyon yon na nagawa ng binatang pinuno. Grabing, paano niya? Papaano ngang nagawa niya ang bagay na yon? Ano ngang maibibigay mo kapalit ng iyong kaluluwa? Heto nga ang lahat ng mga naipatayo mo at iyong iiwan lang naman ito sa mga kamag-anak mo para pag-away-awayan nila at lahat na. Papaano naman ang iyong kaluluwa at dako na patutunguhan mo? Alalahanin nyo, madadako kayo sa isang lugar. 1,000 taon mula ngayon sa gabing ito. Ito na marahil ang oras para ikaw ay makapagpasya na ng buo. Pansinin nyo kung gaanong kasaklap na pagkakamali yun na nagawa ng ano nga't kaawa-awang negosyanteng ito na nagmatigas na manghawakan sa isang tradisyon. Samantalang pinatunayan na doon mismo sa kanya at napagtibay na mismo na heto ang buhay na walang hanggan at nasaksihan pa niya mismo ang siya ring yun nung tanungin niya si Jesus tungkol doon. Tinanggap yun ni Pablo. Alam natin kung paano siya ron lumabas. Gaya ng mga tao sa panahon ngayon, mahilig sila sa popular na opinyon at papuri ng tao sa halip na karangalan mula sa Diyos. Hindi mahalaga kay Pablo ang papuri ng tao. Ang nais niya ay parangal ng Diyos. Atin po sigurong subaybayan muna ang binatang ito kahit ilang sandali na lang bago tayo magtapos. Subaybayan natin siya. Nalaman natin doon sa kasunod na ang binatang ito, alam niyo ba ang nangyari sa kanya? Hindi siya naging pulubi. Dahil sa nagawa niyang ito, hindi siya nanlimos sa kalsada. Yung ari-arian pa nga niya'y lumago ng husto. Tinanggihan man niya ang oportunidad. Maraming beses, ang mga tao sa panahon ngayon ay magtatawat gagawing katatawanan ng Espiritu Santo. Pero haya't nagpapatuloy at lumalago sa kanilang negosyo. Alam nyo, pagpasensyahan nyo po ang pahayag na ito. Pero sa kanilang panlilibak, magsasabi, aba, tingnan nyo ako. Kung totoo nga yan, kita nyo? Aba, o di sana'y nangyari na yun sa akin. May nangyari na dapat sa akin. Alam nyo, may isang kasabihan nga, ang mga mangmang ay lalakad na may panyapak na pinakuan sa mga dakon na pinangingilagan ng mga anghel na daanan. Kung tutuusin, yan na yan mismo ang ginawa ng binatang pinuno na ito. Kita nyo, nakagawa siya ng isang bagay na napakasaklap at nakita natin na hindi yun nakaapekto sa negosyo niya. Umasenso pa nga siya. Mas naging sikat siya. Mas dumami ang ari-arian. Nakita natin, matapos ang ilang panahon, na siya'y umasenso ng hustong-husto na kinailangan na niyang magpatayo ng mga bagong kamalig para paglagyan ng mga ari-arian niya. At dahil sa tinanggihan din ng Iglesia ang Espiritu Santo, sa huling mga araw na ito, yumaman ito. At ngayon patungo na kayo sa pagsapi sa konsehong ekumenikal, saktong-sakto sa sinabi mismo ng Biblia na gagawin nyo. Ngayon kayo'y tunay na Laodicea, mayaman at nagkamit ng kayamanan. Saktong kung paano ang kalagayan ng binata, siya'y tipo ng iglesia, tumanggi. Si Pablo ang tipo naman ng tumanggap. Kapwa nga sila nabigyan ng pagkakataon kung papaano na ganon din kayo ngayong gabi at maging ako. Lumago ang kanyang yaman. Ganon din ang iglesia ng kapanahon ng Laodicea. Nagkamit ng yaman. At alalahanin, ang binata'y yumaman ng husto na haya't naging sikat siya na ang mga namumuno, dakilang mga tao ay nagsisipuntahan at naganda siya minsan ng malaking piging isang beses. At naroon yung isa na may hawak ng garantiya ng buhay na walang hanggan sa may tindahan niya. At nasumpungan natin na ang lalaki nakaratay doon sa may pinto. O siguro'y winawalis niya ang mga mumot na pupunta doon sa lalaki. Siya nga'y nabigyan uli ng pagkakataon. Yamang may isang saksi. Si Lazaro ay naroon, nagpapatotoo sa kanya. Pero pinapalis lang niya ang mga mumuroon. Oh, bueno, pwede na ito. Kunin mo ito isang kapat na sentimo o kung ano, alam nyo, yan na yan ang ugali ng 1964. Oh, kaunti lang ang itutulong ko. Ayos na yon. Mapaalis lang siya, kita mo? Pero ang lalaki, may hawak na garantiya. Mapagpakumbaba ang loob. Sinasabi sa atin ng Mateo 5 na sila ang tagapagmana ng kahiyan ng langit. Ang mayaman ngay yumaman pa ng gusto at talagang sumisikat siya't nagiging popular at dakilang tao. Pero yung panahon ng pagbabayad niya'y dumating. Kaya't dumating na. Sa lupa, siya'y nagtamasa ng malaking pakinabang. Ang grande ang naging gawain ng paglilibing sa kanya. Walang pasubali. Sikat na mga ngaral ng denominasyon ang naroon
na siguro nagbitiw ng bigating mga papuri tungkol sa kanya. Marahil, itinaas pa nila ang watawat sa kalahating tagdan. Lahat ng mayayamang negosyante ay nagsipuntahan sa kanyang libing. Pero sabi ng Biblia, sa impyerno ang naging kabayaran niya dahil sa pagtanggi sa garantiya ng buhay na walang hanggan. Sa impyerno ay kanyang itiningin ang kanyang mga mata na nasa pagdurusa. At tumanaw siya sa kabilang ibayo ng malaking bangin na naroon nang sabi ni Jesus ay walang sino man ang makatawid doon o makatatawid man. At nakita niya yung may hawak ng garantiya ng buhay na walang hanggan na may kaginhawaan sa kabila ng bangin. Kapwa sila, yung isa'y tinanggap ito. Kapwa sila may kabayaran. Siya na nagpalis ng mga mumu ay may kabayaran. At kaya heto na ang mayamang lalaki na siya nang pulubit nagsusumamo ngayon. Iyong idulot na siya na may hawak ng garantiya ay bumaling at itaiti sa aking labi ang kaunting tubig. Dahil ang mga apoy na ito'y pinahihirapan ako. Huwag kayong magkakamali gaya ng pagkakamaling ito, mga lalaki, sa pagninegosyo. Kayo'y mortal gaya nila roon. Kayo may kailangan ng bumuo ng pasya. Ilagak nyo na ang pamumuhunan nyo ngayon. Siguraduhin nyo, pagsikapan nyo ng pagkahirang sa inyo, pagtawag ay mga panatag. Kumuha na kayo ng isa sa mga garantiya na ito. Sige po't siguro isa na lang o dalawa, kung kaya pa. Noong si Moises na tinalikuran ang pagiging hari ng Ehipto, pagiging paraon, inaring malaking kayamanan ng kadustaan ni Kristo, ang tingin ng paraon sa mga taong yon ay kung anong grupo lang nang nagtatapal ng putik, pero ang tingin ni Moises sa kanila ay bayan na may kamit na pangako. Paano ang tingin niyo sa kanila na mga tao ng Diyos? Si Moises ay nakatanggap ng pakinabang. Tingnan niyo po ang mga naging tagapaghatid niya nung mamatay siya. Sinabi ng Biblia na mga anghel. Bakit? Wala kasing pwedeng iba na makapaghatid sa kanya sa patutunguhan niya. Sila ang naging mga tagapaghatid niya. Ayan din noon si Elias nung panahon na lahat ng mga babae nagsisiputol ng kanilang buhok, katulad ni Ginang Kennedy, at sila na ginagawa yan. Naglalagay ng kolorete sa mukha, isang Jezebel. Yung hari at buong bayan ay napadpad sa kabunduhan, maging ang kaiglesiyahan din. At ang Diyos ay nagsugo ng propeta na nagngangalang Elias para kundanahin ang bagay na yon. Matapos na siya'y tumandat na pagal, siya nga'y handa nang umuwi sa tahanan. Di nga niya kailangang mamatay. Dumating din ang pakinabang sa kanya. Siya nga, ang Diyos ay nagpadala sa kanya sa ibaba ng isang karwahe at mga kabayo, at sinundo siya paitaas sa kalangitan. Si Esteban na tumayo sa harapan ng Sanhedrin, nagsalita sa kanila at ang sabi, "Oh, kayo na matitigas ang ulo, mga dituli ang puso't mga tenga, kaya't tumatanggi kayo sa garantiya. Lagi niyong nilalabanan ng Espiritu Santo. Gaya ng ginawa noon ng inyong mga magulang, ganon din ang ginawa niyo. Sa kanyang kamatayan, siya'y nanginabang. Tumingala siya at nakita niya ang langit na nagbukas. Si Jesus ay nakatayo sa kanan. Si Moody, dito sa huling mga araw, mga 100 taon na ang nakalilipas, isa pong munting sapatero na taga Chicago, hindi niya may sulat ang sarili niyang pangalan. Nagpadala ang pahayagan ng makipagpanayam kay Moody isang beses. Ang pagmiministeryo niya kasi kahanga-hanga talaga. Kaya nais nilang mailathala sa pahayagan kung ano bang nagbunsod nun, kung ano bang meron doon kay Moody, ano kayang klaseng mga ngaral siya, at isa ngang masigasig na mga ngaral. Kaya nagpadala na sila ng makikipagpanayam para magsulat sa kanilang patnugot. At di nga mabasa yun ni Moody matapos na kanilang may sulat yun. Kaya ang tagapangasiwa niya ang nagbasa noon para sa kanya. At sabi niya, ganito nga ang sinasabi doon sa patnugot. Sabi doon, kung bakit napakaraming nagpupunta para makinig kay Dwight Moody, ay lampas sa kaya kong sabihin. Sabi, unang-una, siya ang pinakapangit na lalaking nakita ko kailanman. Kalbo at ang balbas ay nakalaylay ng paganoon. At sabi, yung lapad niya ay siya ring tangkad niya. At sabi, kapag siya nangangaral, di siya makabasa. At umiingit-ingit siya kapag nangangaral. Labas sa ilong kapag nagsasalita at labi. Nung matapos na nilang basahin, nagkipit-balikat lamang si Ginoong Moody at sabi, totoo namang di dahil sa akin, ang mga tao ay pumupunta para makita si Kristo. Kaya yon, kahit na anong sabi-sabihin ng mga kritiko, nakahawak siya sa isang garantiya. At nung mamatay na siya, kaya't ang sabi ng doktor, kamatayan na yung dumapo na yan, Ginoong Moody. Umangon siya ng kaunti, sabi niya, kamatayan ang tawag niyo rito? Ito'y araw ng pagpuputong ko. Kita niyo? Siya'y nakahawak sa garantiyang yon. Ang matalik kong kaibigan si Paul Rader, nung binatilyo pa lang ako,
Ako'y naordinahan sa Iglesyang Missionary Baptist at si Paul Rader ay isang Missionary Baptist din po at Fort Wayne. Doon ako dati nagpupunta para mapakinggan siya. Makalipas ang ilang panahon, nagtungo siya rito sa kanlurang baybayin at nagkaroon siya ng problema. At hanggang sa iyong problema ay lumala na nagkasakit na siya, kaya't naging cancer na ng tuluyan at malapit na raw siyang mamatay. Siya at si Luke ay matagal na nagkasama at buong buhay nila. Talagang magkasama saan man magpunta kagaya ng anak ko at ako. Kaya nung malapit nang mamatay si Paul, nagpadala roon ng Moody Bible Institute ng quartet at nakatayo sila roon. Si Paul nga ay palabiro kung minsan at siya ay yung munting magiting, munting Moody Bible Institute, naroon ang grupo ng mga awit nila na pinadala doon o quartet at umaawit sila ng Nearer My God to Thee. Bumaling si Paul at inalis yung pagkakatalukbong ng kumot sa ibabaw niya. Sabi niya, "Sino bang mamamatay? Ako o kayo?" Kita niyo? Sabi niya, "Itaas niyo ang mga kurtina na yan at awitan niyo ako ng may inam na ebanghelyong mga awitin." At nagsimula silang umawit, "Doon sa may krus na tagapagligtas ko'y namatay, doon sa paglilinis ng sala ko'y aking saysay, doon sa puso ko'y kanyang dugo'y inilagay, luwalhati ng kanyang pangalan." Sabi ni Paul, "Nasaan ang kapatid kong si Luke?" Si Luke nga ay nasa katabing kwarto lang. Ayaw niyang makita ang kapatid niya na mamamatay na. Sabihin niyo sa kanya na pumarito. Kaya nagpunta na doon sa loob si Luke. Marami sa inyo ang nakakakilala sa kanya. Malaking katawan na lalaki. Pumasok na siya. Niabot ni Paul ang kanyang kamay, nakaratay doon sa kama, at hinawakan sa kamay si Luke at tumingin sa mukha niya, sabi, "Luke, matagal-tagal tayong nagkasama. Pero isipin mo yun, Luke, sa loob ng 5 minuto mula ngayon, tatayo na ako sa presensya ni Jesus Kristo na nadadamitan mismo ng kanyang katwiran. Hawak-hawak ang kamay ng kanyang kapatid. Ang garantiya niya ay nagbunga." Si tandang Dr. Bosworth, na kasama ko nung ako po'y dumalaw rito, kasama ko nung pangalawang huli, 84 na taong gulang, nararating lang noon mula sa Afrika. Ako'y nakatanggap ng tawag, "Pumunta ka sa Miami." Napunit ko ang mga gulong ng kotse ko halos para lang makapunta doon. Sabi, malapit na siyang mamatay. Sumugod talaga ako sa kanya. Alam ko na isa siya sa may hawak ng garantiya. Nagtungo ako. Pumasok ako sa silid. Ang muntil lalaking nakakalbon at nakataas ang mga bisig, ang kanyang muntit na mamayat ng mga bisig, nagmadali akong pumunta sa kanya at isinubsob ko ang mukha ko at sumigaw, Ama ko, ang mga karo ng Israel at mga ngabayon yon." Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa akin at binasbasan ako. Sabi ko, "Kapatid na Bosworth, pwede ba akong manalangin para sa iyo?" Sabi, "Huwag na." Sabi, "Wala naman akong sakit." Sabi ko, "Ano nang nangyayari, kapatid na Bosworth?" Sabi, "Ako'y pauwi na ng tahanan." Sabi ko, "Alam ko." Tapos sabi ko, "Gusto kitang tanungin ng isang bagay, kapatid na Bosworth." Sabi ko, "Ano po ba ang pinakadakilang araw sa buong buhay mo sa iyong pagmiministeryo? Matagal ka nang naglilingkod sa Diyos. Kaya't bago pa ako'y naipanganak, matagal na tayong magkasama sa pagmimisyon. Sinuong natin ang mga bagyo sa iyong papawidman at sa dagat. Tumayo ka sa tabi ko sa tuwing nakikita ko ang mga dyablo sa magkabilang panig at maging mga mangkukulam. At ganun na lamang ang pakiramdam nung makita natin ang Diyos na pinaralysis sila ng mga nakatayo roon. Ano ang pinakamasayang bahagi ng iyong buhay?" Sabi niya, "Ito mismong ngayon, handa na siyang kunin ang pakinabang ng kanyang garantiya." Sabi niya, "Ang buong buhay ko, kapatid na Branham, ay inilaan ko kay Jesus Kristo at anumang minuto ay lalakad na siya papasok sa pintuan at kukunin na ako pauwi ng tahanan." Oo, ito po ang mga nanghawakan sa garantiya na ibinigay nila ang lahat ng meron sila at namuhunan dito sa perlas na napakalaking halaga. Kayo po ba'y mamumuhunan na rin sa gabing ito? Oo, habang iniyoko natin ang ating mga ulo, di ko po makita ang lahat ng mga narito. Di ko alam kung ano ang gaanong karami o kung meron mang nanonood sa pribadong television ngayong gabi. Tatanungin ko po kayo, kaibigan, huwag nawa itong maging walang kabuluhang mga salita sa inyo. Isa kang mortal. Mamamatay at mamamatay ka. Alam mo yan. At marahil, bago mag-umaga, ay baka dumating na ang oras mo. Hindi ako tao na mahilig manghikayat. At dahil sinabi ni Jesus, lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit. Kung may puwang pa kayo sa puso niyo para sa garantiyang ito sa gabing ito, tatanggapin niyo na ba ito? Ang garantiya na yan ay si Kristo mismo. Ang kaloob ng pag-ibig na garantiya ng Diyos para sa inyo. Nang salita niya ay maging buhay sa inyong puso, ibinubunsod na kayo maging bahagi niyo. Siya ang salita. Tanggapin niyo siya sa inyong buhay. Magagawa niyo po ba at maglagak sa dakilang pamumuhunan na ito?
Sa abot ng natatanaw ko, di ko na matanaw ang lampas sa 10 talampakan mula sa akin o 15. Ihilingin ko po sa inyo na itaas niyo ang inyong mga kamay kung kayo nagnanais na makatanggap ng mga garantiyang ito ng buhay na walang hanggan. Sabihin, ninanais ko ito, kapatid na Branham. Ako po'y alalahanin mo mismo sa iyong panalangin. Di mo man makita ang aking kamay, nakikita ito ng Diyos. Makalangit naming Ama, ito pong simple't magaspang, ngunit totoong kwento ng buhay. Sinaysay ko ito sa ganitong paraan, Panginoon, dahil ang mga tao sa negosyo ay mas maintindihan nila ito sa paraan na inihahambing ito sa panlupa. Yun po ang dahilan at tinawag ko itong garantiya. Ako pa'y patawarin mo kung mali man ako sa pagtawag nito ng ganito. Dahil narito na kami ngayon sa isang tunay na sagradong sandali kung saan walang duda na napakarami ang seryosong nagbubulay ngayon. Yamang nababatid na sila rin ay kinakailangang magsulit sa anumang bagay na meron sila rito. At nakita nila mismo kung anong kahihinatnan kapag ito ay tatanggihan. Ngayon, ang binata pong yun, gaya ng nalalaman ko, siya marahil sa kanyang kasikatan sa gitna ng mga tao, nanatili siya sa iglesia, sinunod niya ang mga kautusan, di siya nangalunya o nagnakaw man, o gumawa ng ganong mga bagay. Pero sa puso niya, ay alam niya na di niya kamit ang buhay na walang hanggan. Iyo pong ibunsod na sila, Panginoon, na nagsisikap na makatagpo ka para sa buhay na walang hanggan, nang meron lang sa kanila'y mabubuting ugali. Naway sa gabing ito ay tanggapin nga nila ang paanyayat, sadyang manatili sa kanilang pagkakatayo at sabihin, Panginoon, gagawin ko po ang lahat ng sabihin mong gawin ko. Iyo pong ipagkaloob, Panginoon. Lahat sila ay sa iyo na ngayon. Itinatagupilin ko ang lahat sa iyo. At kung ang binhi ay nahulog sa isang lugar, Panginoon, sa ibabaw ng alinmang lupa, anumang predestinadong binhi na sa napakaraming taon ay nagugutom at nauuhaw, ito nga'y nahulog sa isang lugar saan man sa gabing ito. Tanggapin nawa nila ang buhay, Ama, sapagkat inihiling ko ito sa pangalan ni Yesus Kristo. At habang nakayuko pa ang aming mga ulo, tinatawagan ko si kapatid na Perry. Pumamarapatin niya na pumarito at manatili, pangasiwaan ang natitira pang bahagi ng gawain.